Ang susunod na programa ay hatid sa inyo ng PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Dr. James D. Wound Healing and Diabetic Foot Center. May sugat ka ba? Diabetic ka ba? Mag-hyperbaric ka na! Ang inyong likod bayan, Tony Falcon. Tony Joy Rojas po, ang General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Kami ang inyong likod bayan. Magandang hapon po! Muling sumasa inyo ang programang Handang Makinig at Tumulong sa inyo. Ako si Tony Falcon at ito ang Likod Bayan. Dating guro, leader ng mga kababaihan sa Antipolo City, asawa ng dating mayor, congressman ng Ilito Catlabayan, Kapining Catlabayan. Ang pangarap po talaga sa buong Antipolo ay yung magkaroon tayo ng pamantasan ng lungsod ng Antipolo. Inikayat ng kanyang mga constituent na tumakbo bilang konsyal ng Luzon. Alamin ang mga advokasiyang naisipatupad sa Antipolo City sa Lingkod Bayan Choice. Samantala, mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino program ng DSWD sa Iloilo City. Laking pasasalamat sa gobyerno. Abangan sa Lingkod Bayan Balita. Katulad po ng PCSO na tuloy-tuloy ang serbisyo. Walang tigil din ng ating mga kababayan na dumudulog sa ating programa sa radyo. Bukod pa sa mga nakakapanood sa atin dito. Maraming salamat sa paggagapay po ng PCSO. Abangan sa medical and dental services. Yan at maraming iba pa sa aming pagbabalik. Huwag kayong kakalas. Daghang salamat! Diyos mabalos. Muchas gracias. Madamong nga salamat. Salamat po. Libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Kaya naman panay ang thank you nila sa iyo. PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Dr. James D. Wound Healing and Diabetic Foot Center. May sugat ka ba? Diabetic ka ba? Magpa-check up ka na. Dr. James D. Wound Healing and Diabetic Foot Center. May sugat ka ba? Diabetic ka ba? Magpa-check up ka na. Araw-araw, may tumatawag at nagpupunta sa aming tanggapan para humingi po ng tulong. Iba't ibang sakit, iba't ibang kailangan. Katulad din po ng pumipila sa PCSO Charity Clinic sa Lung Center of the Philippines. Panoorin po natin ito. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Medical, dental services. Dito po nakikita nyo yung mga pila araw-araw po dito mismo sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa Lung Center of the Philippines. Mga kaibigan, libo po ang pumipila riyan araw-araw para humingi po ng tulong. Galing pa yan sa iba't ibang probinsya. Bonifacio Cruz po. Tiga San Isidro, Haguri, Bulacan. Kung may sakit, Yung mga anak ko, 37. kailangan nila. Dialysis sa San Pascual, Bailon, sa Pombong. Labis po ako nagpapasalamat sa tulong ng PCSO. Josephine Corsiga po, taga Karamuan, Camarines Sur po. Sinong may sakit? Ako po sir, breast cancer po. Naghihingi po ako dito sa PCSO sa aking gamot na chemo drugs. Ako po nagpapasalamat po sa PCSO ng marami. Reynaldo Manyalong po. Ay, sinong may sakit? Yung pong brother ko, 48 po. Malaki po kasi yung naging balanse namin sa hospital bills. Maraming salamat po sa PCSO at sa mga tulong po na binibigay nila sa mga kapwa namin may hirap. Grace Cecilia Mendoza po. Taga saan po kayo? Laguna. Sinong may sakit? Asawa ko. Anong sakit? Kolon. Salamat po sa PCSO sa ibinigay niyong tulong sa asawa ko. Taos-pusong bumabati sa lahat ng bumubuo ng Lingkod Bayan. Alam ko, laganap na ang inyong pagkakawang gawa. Sana'y matagdagan pa ang inyong matutulungan. Umasa kayo na PCSO ay laging kaagapay ninyo sa lahat ng oras. At simula ngayon, magiging katuwang ng Lingkod Bayan kada linggo
hangad ng PCSO na maibigay ang sapat na serbisyong pangkalusugan para sa inyo, mga kababayan. Ang Philippine Charity Sweepstakes Office ay patuloy, walang kupas, pinatatag at lalong pinapalakas pa ang serbisyo para sa inyo. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng PCSO. Pusong Pilipino, pusong panalo. Patuloy po natin tangkilikin ang programa ng PCSO sapagkat tulong mo na, buhay nila na isasalba. Pwede kayong magsadya sa aming tanggapan. Number 304, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. At pwede rin kayong makinig sa aming programa sa radyo sa DWAD 1098 kHz. Araw-araw po yan, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Pwede kayong tumawag sa aming tanggapan 544-6641 o di kaya sa cell number 0920-679-6974. Daghang salamat! Diyos mabalos. Muchas gracias. Madamong nga salamat. Salamat po. Libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Kaya naman panay ang thank you nila sa iyo. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Dr. James D. Wound Healing and Diabetic Foot Center. May sugat ka ba? Diabetic ka ba? Magpa-check up ka na. Daghang salamat! Diyos mabalos. Muchas gracias. Madamong nga salamat. Salamat po. Libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Kaya naman panay ang thank you nila sa iyo. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Para sa mas mabisa at epektibong lunas sa sakit na diabetes, sugat na hindi gumagaling, subukan ang bago at subok ng hyperbaric chamber ng Dr. James D. Wound Healing and Diabetic Foot Center na matatagpuan sa Chinese General Hospital and Medical Center. Yan po'y sa Santa Cruz, Manila. Samantala mga kaibigan, narito muna ang regular singer natin, walang tinitiba, Jesu Rivera. March ang nagmula sa Bataan.
ang lupang hinirang! Pilipinas, bayan kong sinilangan, lupang hinirang, aking inang bayan. Ika'y aking tutugtugan, gamit ang likas mong yaman. Malaya ang aawitan, Pilipinas kong mahal, aking inang bayan. Pilipinas, bayan kong sinilangan. Maraming salamat. Para sa may talento, pagkakataon na ninyong mapanood din katulad ni Jesu Rivera. Tawagan lang kami sa 544-6641 o di kay direkta sa aking cellphone. Narito po, 0920-679-6974. Samantala, Lingkod Bayan Balita, susunod na! Daghang salamat! Diyos mabalos. Muchas gracias. Madamong nga salamat. Salamat po. Libo-libo rin ang naaalagaan ng PCSO. Kaya naman panay ang thank you nila sa iyo. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Dr. James D. Wound Healing and Diabetic Foot Center. May sugat ka ba? Diabetic ka ba? Magpa-check up ka na. Tayo po'y nagbabalik sa Lingkod Bayan. Kalusugan, ang isa sa mga tinututukan po ng ating gobyerno. Kaya naman bukod sa PhilHealth, ataw din sa Pantawid Pamilyang Pilipino program ang DSWD. Tungayan ang pagbisita po ni Cathy Cruz sa Iloilo City. Narito ang kanyang paglilingkod bayan. Mahigit 4,000 pamilya ang nakikinabang sa programa ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o mas kilala bilang 4Ps ng DSWD sa siyudad ng Iloilo. Sa kabuang naitala noong Hunyo 2012, mahigit 3 milyon ang nakasamang pamilya na nakikinabang ng conditional cash transfer sa 79 na lalawigan o katumbas ng 1,261 na munisipyo at 138 na lungsod ng 17 rehiyon sa bansa. Ayon kay CSWDO Department Head Alfredo Villanueva ng Iloilo, patuloy na nagbibigay kaalaman at responsibilidad sa mga opisyal ng barangay at mga residenteng makikinabang ng Conditional Cash Transfer Program. Sa kasulukuyan, umaabot sa 12,000 pamilya ang nakikinabang ng programa mula sa iba't ibang barangay ng lungsod ng Iloilo. Sa ilalim ng 4Ps, bawat pamilya makakakuha ng 500 piso para sa kanilang kalusugan at nutrisyon. Bawat bata na may edad 14 pababa ay binibigyan ng 300 piso para sa kanilang pag-aaral o katumbas ng 1,400 kada buwan bawat pamilya. Bawat benepisyaryo ay may nakalaan Land Bank Cash Card. Sakaling walang ATM, ang cash grant ay pwedeng makuha sa alinmang sangay ng Land Bank na malapit. Pwede ring makuha ito sa alinmang rural banks, Globe Remit, PhilPost, First Consolidated Bank, at mga cooperative financial institutions, lalo na sa mga malalayong kanayunan. Upang makinabang ng cash grant ang bawat pamilya, dapat na dumaan sa family development session ang mga magulang, samantalang ang mga buntis ay nagpapatingin sa doktor sa kanilang pre- at postnatal care hanggang sa isilang ang kanilang sanggol. Ang mga batang may edad
0 hanggang 5 taong gulang ay obligadong regular na nagpapatingin at nababakunahan sa mga health center na malapit sa kanila. Dapat naman, tuloy-tuloy na pumapasok sa paaralan ang may edad 3 hanggang 14 na taon o nasa 85% ang ginugugol nito sa paaralan. Obligado ring nabigyan ng deworming ang may edad 6 hanggang 14 na taong gulang, 2 beses isang taon. Alinman sa mga ito ang di magawa, ay posibilidad na matanggal ang kanilang pangalan bilang benepisyaryo. Ayon kay Villanueva, naging malaki ang pagbabago ng mga unang pamilya na nakinabang narito mula pa noong 2009, hindi lamang sa pamumuhay kundi sa paraan ng pagtataguyod ng isang malusog at maayos na pamilya. Cathy Cruz, para sa Lingkod Bayan, balita. Maraming salamat, Cathy Cruz. Para sa mga taga Antipolo City, magandang balita mula sa dating First Lady ng inyong lungsod. Malapit na kayong magkaroon ng pamantasan. Kapining Gatlabayan, mga kaibigan, narito na. Matapos ang serbisyo ni dating Mayor at Congressman Angelito Gatlabayan sa Antipolo City, ang dating nasa likod ng tagumpay ni Congressman, susubukan naman ni Kapining Gatlabayan ang maging konsyal ng lungsod. Magandang hapon sa iyo, Kapining. Yes, Tony, magandang hapon din naman. Isang karangalan po na Lingkod Bayan ni Tony Falcon na magkita muli tayo sa loob po ng ilang taon. Yes, if I am not mistaken, about 5 years. Ano ba talaga ang katotohanan? Ikaw ba tutuloy talaga sa pagtakbo? Ang serbisyo naman nasa puso ko at ako naman ay very willing na makapaglingkod. Opo. Miski nasabihin mong konsihal o naglilingkod nga ako na walang posisyon, eto pang magkakaroon ako ng official seat dito sa aming sangguniang panglunsod sa District 2 ng Antipolo City. Ano ba yung unang akbang mo na gusto mong baguhin o dagdagan pa dito sa ikalawang distrito ng Antipolo, Rizal? Nakafocus ako sa aking yung tinatawag na 4K. Yung 4K, yung una, yung kalinisan at kaluntian. Ngayon, climate change. Kailangan ma-regulate natin ang mga batas, no, na sumisira sa ating kalikasan. So, tuloy ang aming pagtatanim, tuloy ang ating paglilinis, tuloy ang ating recycling. Alam mo, pinapractice na ngayon dito, pero kailangan, it has to be intensified. Para naman gumanda muli at magkakulay ang kapaligiran ng siyudad ng Antipolo. Pangalawa, yung karunungan o yung education. Alam mo naman, sa panahon ni Mayor Gatlabayan, nakapag-sulong kami ng 18 high school at ito ay padami. Dahil may plano na kami. Oo, natapos namin yan na ginamit lang natin ang resources ng siyudad ng Antipolo. At ngayon, nakita namin, umiikot kami, tutuwa kami ni dating mayor dahil nakita namin maraming mga magulang ang aming natulungan. Dahil bukod dun sa free education, meron tayong mataas na paaralan na sinusubaybayan naman ng City of Antipolo ngayon. Tinutuloy naman nila, pero ang nakikita ko ay kailangan, alam mo, kasi pag ikaw ang naging pioneer niyan, alam mo ang procedure. Alam mo kung alin pang lugar ang dapat magkaroon ayon dun sa kanilang pangangailangan. At meron pa, hindi pa ako tapos. Dahil ang pangarap ko talaga sa buong Antipolo ay yung magkaroon tayo ng pamantasan ng lungsod ng Antipolo. Yun ang pinaka-the best doon. Alam mo, Tony, kaya yan ang naging project namin sa literacy. Dahil nung ako'y nagturo sa Maynila, sa Manila Science High School, at saka sa Ramon Magsaysay High School, noong panahon ako'y nagtuturo, nakita ko bawat barangay ng siyudad ng Maynila ay mayroong high school. So ito yung nagtulak sa akin. Sabi ko nga kay Mayor noon, alam mo, kung kaya ng Maynila, kung kaya ng Pasig, bakit hindi tayo magkaroon ng sarili? So we were challenged on that area. So, ginawa namin yon, nagtayo kami ng learning center, nagtayo kami ng SPED, yung mga school ng mga merong disabilities, nagtayo kami ng school sa bundok, ang mga dumagat, naging recipient namin yan, at magkaroon ng bagong teknolohiya sa larangan ng agrikultura. Dahil
balak namin maging vegetable bowl na Antipolo dahil malamig yan. So, lagi siyang nakasubaybay sa paggawa ng mga kalye niyan. At yan, alam nila. So, halos lahat ng ating barangay, although may kulang pa, ay nabigyan natin ng tamang edukasyon. Nabanggit mo lang yung Kapining, yung barangay. Ilang barangays pa ito? Ilang 16. Itong District 2, 16? 16, 8 barangay sa District 2 at 8 barangay sa District 1. Ngayon, nagkakaroon ng flash flood, no? Bumabaha ang Metro Manila, lalo na yung aming mga neighboring city, katulad ng Marikina, Pasig. Nagugustuhan nila dito sa Antipolo kung mataas. Ito yung bedroom city ng mga taga Metro Manila. Pumapanik dito. Marami kami itinanim na punong kahoy noong panahon namin. Hanggang sa kabundukan, may eco park kami. Yung bang mga farm to market road natin dito sa 2nd District, okay na ba lahat yan? Alam mo, hindi natin matatapos yun. Iyon, noong mayor siya, nag-aalat siya ng pondo. Opo. Merong natapos na, meron pa. Lalo na sa San Isidro, hindi pa yan tapos. Dahil mahaba yun. Pero dito sa Pinugay, tapos na yun. Konti na lang. Sa District 1, halos meron na kasi tumutulong sa atin ang iba pang ahensya, lalo na ang ating Rizal Provincial Government. Tinutulungan naman tayo din ng ating congressman, lalo na ang pangunahin nilang katungkulan ay magpalawak ng mga malalaking lansangan, yung mga highways. Okay? Yung mga inner roads, yan, ginagawa din ng ating sanggunian, itong ating city mayor, at saka ng sanggunian. Okay. Pero ang ngayon, nakikita ko na siyempre wala na kami sa politika. Opo. Ang mga mamamayan namin na nagmahal kay Sir at yung mga nangangailangan din ay dinadala namin sa Kapitolyo. Kaya hindi mo rin kami masisisi kung bakit kami ay nasa kanilang partido. Na sinusuporta namin si Governor Junjun Inares as our city mayor. Wala po ba kayong ika nga mungkay na magkaroon tayo ng malaking ospital dito sa ikalawang distrito? Importante po yung ospital na yan. Kasi nung panahon ni Sir, meron kaming ginawang community health center malapit sa munisipyo. Nagsisilbi yan, mga emergency cases man lang. Doon sa Buso-Buso, meron tinayo siya, miski maliit, pero kompleto. May nurse, may visiting doctor, merong ambulance. So, yung makaratig barangay, katulad ng Barangay Kalawis, Sitio Buso-Buso, kay Sakat, hanggang Hanumay, Painaan, dito sa Pinugay, binigyan namin niya ng maliit na health center. Meron ding serbisyo. Isa sa Buso-Buso, isa sa Pinugay. Kompleto naman yun merong ambulance. Ano ba yung programa mo sa kanila kung sakaling ito ay mabibigyan ng pagkakataon? Imumungkahi ko, ibigay ang para sa senior citizen. Ang Antipolo City ay merong Antipolo District Hospital na ang nagpapatakbo ay ang Kapitolyo ng Rizal. Ngayon pa lang may serbisyo na sila. At ngayon, magkakaroon ng District 2. Dahil yung Regalado Hospital ay in-expropriate na ng Rizal Provincial Government at inaayos na ngayon in preparation for our own hospital. At bukod dito ay panay na panay ang medical dental services ng ating provincial capital to reach our poor people, especially those senior citizens na kailangan ay ating alagaan. So, nagbibigay sila ng libreng flu vaccine. Ganon. Sa mga senior citizen. Si Congressman Lito, ano ba pinakakabalaan ngayon? Mukhang na naimig sa politika. Actually, magbigay naman tayo ng break kasi we need to rest, no, for our own benefit. Sa kanya, yung kanyang time sa kanyang sarili, time naman niya sa kanyang mga anak. Kasi we are trying to put up, business for our children. Although na nakaset na talaga yan with or without politics, pero at least masarap ang sumuporta. Doon tayo sa panalo, ha? Okay. Ikaw nakakalam yan dahil taga rito ka
Ang akin lang respeto. Gusto ko Opo, opo. magkaisa sila. Sa mga kabataan natin, ano bang programang ilalan mo sa kanila? Ay ang pagsuporta sa kanilang sports committee. Okay. So, patuloy ang pagbibigay natin ng training sa kanila bilang leaders at suportahan ang kanilang mga programa. Dahil kailangan natin ang mga kabataang ito ay hindi malulung sa droga, hindi malulung sa masasamang bisyo. So, ipagpatuloy natin ang provision ng cover court at saka yung pangangailangan nila, bigyan natin sila ng budget at yung kanilang edukasyon nga sa mga kababayan ko sa siyudad ng Antipolo, lalo na dito sa District 2 na ako ay inyong magiging konsehal. Akin lang pong sana ipapakiusap sa inyo na pumili kayo ng mga susuportahan ninyo dito sa darating na eleksyon. At ang inyong criteria sana, una, yung maglilingkod ng tapat. Yun, the best. Pangalawa, yung maglilingkod ng may puso. Dahil dito, hindi na natin titingnan ang kanilang kalagayan, kundi ang kanilang pangangailangan. At pangatlo, yung may mga karanasan na sa pagtulong sa ating bayan. Hindi ko mo kayo'y nabigyan o kaya ay kaibigan ninyo. Tandaan ninyo, tayo ang magiging kasangkapan ng ating mamamayan kung gusto natin ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating bayan. Bilang naging unang ginang ng ating siyudad ng Antipolo, may pagpapatuloy namin ang pagtulong at alam ko kung ano ang mas kailangan ng ating mamamayan sa ngayon at sa darating na panahon. Marami pong salamat. Maraming salamat po, Ate Pining. Maraming salamat sa patuloy na pagtitiwala. Maraming salamat ka Pining Katlabayan. God bless. Maraming salamat Philippine Charity Sweepstakes Office, Dr. James D. Wound Healing and Diabetic Food Center. At syempre, Chinese General Hospital and Medical Center. Hanggang sa susunod na episode na naman ng Lingkod Bayan. Samahan kami tuwing araw po ng Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Sabado, alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Zoe Light TV Channel 33. At kung may cable ka, Sky Cable po, Channel 5. Destiny Cable, Channel 19. At mapapanood din po sa lahat ng cable channels sa buong bansa. Ako, ang inyong Lingkod Bayan, Tony Falcon. Talino mo, tatak mo ay Pilipino, galing mo at husay mo, bilib sila sa Pilipino. Saludo kami sa iyong